Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mga kaibigan, ICC humingi na ng blue notice sa Interpol. Pinababantayan na sa Interpol itong dating Presidente Digong, Senador Bato, at ang kanya pang mga kasama na ilang retired general officials ng PNP at mayroon pong active duty pa at yung iba ay retired na, mga kaibigan. Unahan ko po kayo, hindi po ito fake news, huwag po kayong alis. Bibigyan po natin ng komentaryo, pagtatalakay. Ipapakita ko po sa inyo ang katunayan at resibo na ang Interpol ho ay nagbabantay na. Uhulihin na nga ba ng Interpol itong mga nabanggit kong pangalan sa pangunguna ng dating Presidente Digong? Ay hindi ho malayo, mga kaibigan, dahil sila ay may kaso. At pag may kaso ka ho, kapag may matibay na ebidensya, ay siyempre warrant of arrest ang isisilbi ho, mga kaibigan. Sa lahat na nag-aabang, sa lahat na nagtatanong tungkol dito sa kaso ho ng ICC, sa pangunguna ng dating Presidente Digong at iba pang mga sangkot dito. Alam ko ho, taong bayan ang sinisigaw ho sa ating Republika ng Pilipinas at pinatutungkol sa ating kasalukuyang Pangulo na papasukin na ang ICC sa ating bansa. Hindi naman po lingid sa inyong kalaman na pwede na ho pumasok ang ICC sa ating bansa. Malaya ho. Malaya ho silang mag-imbestiga. Malaya ho sila kung ano man ang gawin, basta't legal lang ho. But hindi lang, huwag nang makipag-coordinate ho sa atin pong pamahalaan according dito ho sa ating Solicitor General Minard Guevara. May kalayaan ho sila kung anong gawin niya, mag-interview. Batayo, huwag na pong makipag-coordinate. In relation po, kaya po natin natalakayan dahil doon ho sa nakaraan natin vlog, ay marami po ang nagtatanong kung kailan at kung kailan papasok ang ICC ho dito sa ating bansa. Noon pa man ho, ay nakapasok na. Ba't ang iniintay ho dito ay ang pagpasok at pagsilbi ng warrant o arrest dito kay Digong, subalit wala pa hong binabanggit ang ating kasalukuyang Pangulo diyan, at siyempre wala pa rin binabanggit ang ating Solicitor General kung paano ang arrangement ho nila tungkol dito sa pagpasok at pagsilbi ng ICC ng warrant of arrest, sapagkat maniwala kayo ho sa hindi ay napakalapit na ho sa katotohanan para pusasan ng ICC itong si Digong. Mga kaibigan, bigyan po natin ng linaw ito. Itong pinababantayan na sa Interpol itong si Digong at Senador Bato. Kung ano nga ba ang nakapaloob dito, mga kaibigan, ipapakita ko po sa inyo ang resibo. Nandiyan sa screen, buhat to sa UNTV, at marami na rin pong mga nagtalakay nito kahapon. At nandiyan nga ho nakasaad, pinababantayan sa Interpol, ICC humingi na ng blue notice sa Interpol versus ex-president sa Duterte at kasama itong Senador Bato at iba pa nilang mga kasama. So, maliwanag ko, hindi ito fake news. At alam ko, yung iba ay sasabihin ayaw maniwala dito ho kay Trillanes. So, hindi ko po kayo pinipilit na maniwala dito kay Trillanes sa mga sinasabi. Para sa akin, no,
bibigyan ko po kayo ng kaunting padaan. Ay hindi naman po natin kinakampihan itong si Trillanes. Tayo po ay nagbabatay lang ho sa mga ebidensya na nilalabas niya. Katulad yan ho, naglabas ho siya ng mga dokumento na humihingi ng tulong o papasok, nagpapaalam, nagre-request sa ICC, mga investigador at prosecutor na pumasok sa ating country upang makausap po itong si Senador Bato at iba pang retired police. Totoo ho, mga kaibigan, dahil kinumpirma ho ng ating Solicitor General Maynard Guevara. Totoo ho, dahil kinumpirm ho ng ating pamahalaan. So, nababanggit po natin dahil ayaw ko pong, alam ko may pagdududa yung iba na hindi totoo. Itong mga pinalalabas na dokumento ni Trillanes. Itong notice, mga kaibigan na kailangang makausap, itong si Bato at iba pang pulis. Totoo, dahil muling kinonfirm ng ating pamahalaan sa pangunguna ni Solicitor General Guevara. Para na sa ganun po ay doon po sa mga nagdududa, ba't karapatan nyo po? Hindi ko po, nilerespeto ko ang inyong mga komento, public opinion. Ba't naninindigan po tayo? Tayo po ay nagbabase sa mga dokumento na nilabas ni Trillanes at yan ho ay pinatunayan ng ating pamahalaan. Tungkol naman ho dito, sa red notice ho, hindi kayo ko pinipilit, mga kaibigan, na maniwala ho kayo. Ba't ang importanteng mahalaga ho dito? Hinahatid ko sa inyo ang latest update dito sa binibigay ng ICC na mga hakbang tungkol dito sa mga suspect. Sasabihin nyo naman hindi totoo. Wala akong magagawa. Kung sasabihin nyo na hindi totoo, ba't sa akin ibig sabihin ay nagsisinungaling ang ating pamahalaan? Dahil mismo itong ating pamahalaan na nag-confirm nitong mga latest update nagalawan noon ng ICC. So, ibig sabihin, sinungaling ako at ang ating pamahalaan. But anyway, ayan po ay public opinion nyo. Nirespeto ko po kung ano man ang inyong salubin, mga kaibigan. But, hindi po tayo dito nagpapakalat ng anumang fake news, mga kaibigan. So, ano po ang mangyayari? Dito po, basahin po natin ang nakasad ho dito. Buhat dito sa ika nga po UNTV, ICC humingi na ng blue notice sa Interpol versus ex-President Duterte, Senador De La Rosa ayon kay Trillanes. Maliwanag ho. Nandiyan nandiyan ang Interpol. Kung matatandaan nyo po mga kaibigan, ilang buwan na nakakaraan, ito po ang sinasabi ng dating Senador Antonio Trillanes. Sapagkat ang sinasabi po ng ating gobyerno noon na hindi papapasukin at hindi pagsisilbihin ng warrant of arrest pag lumabas ang warrant of arrest ng ICC, hindi pwedeng pumasok sa ating gobyerno, but may karapatan huwang Interpol. Yan ho ang pinapaliwanag noon ni Trillanes. Ngayon ho, nangyari na. Yung sinasabi niya noon ay ito ho, nangyari na. Mga kaibigan. So, nagpapatunay ho na lahat ho ng mga binibitawan ng mga impormasyon ni Trillanes, dokumento na galing po diyan sa ICC ay totoo. Dahil nandito ho, nangyayari na. Kumpirmado. Na binabantayan noon ng Interpol. Itong si Duterte, Senador Bato at iba pa nilang kasama. Saka po tayo dumako doon sa warrant of arrest para hindi tayo maging rambol. Mayroon po akong surprise sa inyo. Kung ano na ang nangyari dito po sa warrant of arrest. Alam kong mabibiting kayo Eto, diretso po natin mga kaibigan na sana. Inihayag ni dating Senador Antonio Trillanes sa umano'y pag-request ng International Criminal Court ng Interpol Blue Notice labang kina dating Presidente Digong, Senador Ronald De La Rosa,
at iba pang personalidad na sinasangkot sa madugong drug war. So maliwanag po. Binabantayan na ito ng Interpol dahil nagkaroon po ng request na ang ICC na bantayan ho itong dating Presidente Digong at itong si Senador De La Rosa at iba pa nilang kasama. Madalian lang ho. Sa kanyang interview po, inaral ko, masusi kong pinag-aralan at sabi nga nito ni Senador Antonio Trillanes kung bakit dito sa mga huling dokumento ay hindi nababanggit ang pangalan ho ni dating Presidente Digong. Ang nababanggit lang hong pangalan doon sa mga lumabas na mga dokumento, Senador Ronald Bato at iba pang pulis na kasama niya kasangkot. Hindi ko nababanggitin, baka tayo kulangin sa oras. Dahil noon pa ho, nakapanahonan nanunungkulan itong si dating Presidente Digong na pagiging presidente ay nagbigay na ho ang notice ang ICC na kailangan siyang magpaliwanag. Katulad dito na nakasaad sa sulat na huling dumating galing sa ICC. Ganyan din po ang naging notice kay dating Presidente Digong noon. But in-ignore. So, wala na ho. Tapos na. Ang ika nga po ay pagsusuri sa kanya at siya po ay mastermind. Ayon po sa nakuha nating impormasyon. Dahil yung warrant arrest na lang po ang dapat i-release sa kanya. Tapos na po ang pagsusuri sa kanya, mga kaibigan. At doon na lang siya magpapaliwanag sa korte ng ICC. Ngayon ito po ay second level na, second layer. Itong Bato, De La Rosa at iba pa nilang kasama na kailangan siya pong interviewin muna bago maglabas ng warrant of arrest. Ngayon po, hindi po sila papayag na mapag-interview. Katulad din po na nangyari dito kay Digong na hindi pumayag. Ay pwede yun. But doon na lang siya magpapaliwanag sa korte at lalabasan din siya po ng warrant of arrest. Hindi po ako abogado. Yan po ay aking masusing pinag-aralan dito po sa mga actual interview na nangyari kay Trillanes. Yan po ang paliwanag niya sa malaking stream media at iba't ibang artikulo na sinulat po na yan po ay mayroong hindi po fake news. May confirmation po yan, mga kaibigan, at may mga kalakip na dokumento. Okay, alright. Medyo kinalang po tayo sa oras. Ang importanteng mahalaga ay binabantayan po ng Interpol. Ito, binabantayan na ng Interpol. Ito mga nabanggit natin pangalan sa panguna ni dating Presidente Digong, Senador Bato at iba pang PNP retired official at meron pang active duty na PNP. Muli po maraming salamat. Bigyan po natin ng part ito. Kinulong tayo sa oras. Shoutout po sa lahat. Isang like lang ho sa video na ito. Sa comment section ho. May inaanyayahan po kayo, may kalayaan po kayo magbigay ng anumang public opinion. Sa lahat to nang hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye! Palakpakan!